Kasama pa rin po natin sa studio si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po ulit, Sir Juni. Magandang gabi. Sir, sa ngayon, kamustahin ko lang kung meron na po ba tayong mga bilang, kung may na-evacuate na ba sa preemptive evacuation na ginagawa po natin, hinggil nga dito sa Super Typhoon Nando. Luisa, this is initial data, because as we speak, we gather those data at saka kaninang umaga at ngayong hapon, merong mga nagpi-preemptive evacuation. As of this morning, meron tayong mga nasa evacuation centers, these are 100 families, that's coming from regions 1 and regions 3. And then meron din tayong na kumbaga inaasikaso ang mga families that are assisted, these are about more than 3,000 families naman sa iba-ibang rehiyon. Sir, posible pang madagdagan ito, kasi mamayang hapon o mamayang gabi, posibleng maramdaman nga itong pananalasa ng Super Typhoon Nando. Tama ka, Luisa, kasi nga dahil ngayong buong araw na ito ay sinabi natin na doon nila gawin yung preemptive evacuation. So we speak na kahit mamayang gabi o hanggang bukas, ay tataas po at baka lulobo po itong ating mga na-preemptive na mga kababayan natin. Sir, sa tingin nyo, ano yung pagkakaiba nitong, kasi bihira lang naman yung super typhoon, di ba? Pero ano yung sa tingin nyo, so far, base sa galaw ng bagyo, ano yung kakaiba dito kay Nando? Una po, kung for this year, malakas talaga siya. Nakita rin namin para bang medyo Yolanda, mabagal sir, siya. mga ganun? Ano hindi naman siguro Yolanda, wag naman. Mukhang hindi naman, hindi naman. Saka etong Nando kasi medyo extreme North Luzon, ang tahak niya. So ibig sabihin, parang halos kalahati lang nung kanyang lawak, nung kanyang diameter, ang tatama sa lupa, and then half of that will be doon na sa Northern Luzon. Pero syempre, nandun pa rin syempre yung mga kababayan natin sa Batanes, sa Babuyan Islands. And then ito din kasi medyo malakas na siya bago pa pumasok sa pare. Di ba? Tapos medyo bumagal siya ng konti, so nakaipon ito ng lakas niya na hanggang ngayon nga po ay naging super typhoon na siya. Sir, marami bang dalang ulan itong bagyo? Yung mga kababayan natin, lalo sa Batanes at sa paligid, ano po yung aasahan nila? Malakas na hangin lang po ba o marami rin pong dalang ulan? Dito sa Super Typhoon Nando, meron din itong lakas ng ulan. Kung titingnan nyo, yung satellite, bukod sa hangin na malakas na hangin, ang lawak po nung, kung tawagin natin, mga outer rain bands niya, di ba, ang lawak nun. So, yun yung nakikita natin na uulanin. And then plus, again, yung lagi natin paulit-ulit na sinasabi, yung habagat na magdadala din ng ulan, And then aside from that, yung ulan, syempre dahil sa pagbagsak ng maraming ulan, nandiyan na yung flash flood, syempre, yung pagbaha, Tapos dahil saturated na yung ibang mga lupa natin, kaya yung pagguho din ng lupa kasama yon. And then yung lakas kasi nung bagyong Nando, nandun din syempre yung storm surge. Tinitingnan din natin yun, yung storm surge na pwede ring dala nitong malakas na bagyo. Pero nabanggit nyo nga yung paghatak ng habagat o paghatak ng Super Typhoon Nando sa habagat. Ano po yung pinaghahandaan o paano natin pinaghahandaan yung pinaka-worst case scenario dito sa mangyayari po sa ating bansa? Dahil nga po nakita na maaring yung worst case scenario na tinitingnan natin dito ay yung napakalawak na halos buong bansa natin. Kaya pinaghanda po lahat ng ating mga kababayan, lahat ng mga rehiyon, kasi ang tinitingnan natin yung lawak, at saka yung bagsak ng ulan, yung dami ng ulan na ibubuhos nitong mga weather systems na magkakasama. Plus again, inuulit-ulit natin yon. Kahit po wala kayo sa under those typhoon tropical cyclone warning signal, meron pa po tayong mga localized thunderstorm, di ba, na nakakapagdala din ng malalakas na ulan, and then na maaari din pong magdala po ng mga flash flood at saka pagguho ng lupa. Sir, sa mga nakalipas na taon, ito rin mga nakalipas na buwan, parang talaga nai-immune na tayo sa mga bagyo. Pero so far, sir, ano ba yung nakikitang long-term solutions po ng OCD? Kasi mukhang ito na yung reality, di ba? Talagang hindi na natin mapipigilan yung mga bagyo. Pero magkakaroon tayo ng pagkakataon na makapag-prepare, di ba? Pero ano ba yung nakikita nyo, sir, na parang long-term solutions ng OCD? Pagdating naman kasi sa atin, sa disaster risk reduction and management, ang tinitingnan talaga dyan for long term, syempre, itong mga ating disaster prevention and mitigation na measures, magkakasama dyan yung mga structural measures, and then meron dyan mga non-structural measures. So kung mababanggit,
yung mga structural measures, siyempre, ito na yung mga pinag-uusapan natin, mga flood control, di ba? Kung ano mga itong mga pagdampo ng mga ating mga so anything that has to do with construction, no. And then yung mga non-structural measures naman na ating mga ginagawa, no, mga pulisiya, no. Paano ba yung mga long-term na pulisiya natin na mai-institutionalize itong ating mga ganoong sistema, no, para sa mas kumbaga mas long-term na solution for these problems. Sir, sa ngayon, sapat po ba ang pondo ng OCD para tugunan ang bawat pagre-responde sa ating mga kababayan? Pagdating naman po sa pondo, no, hindi lang para sa Office of Civil Defense, no, ang ating pong pondo for response, ito po ay nanggagaling sa ating National DRRM Fund, no. Ito pong NDRRM Fund, ito po ay pinaghahati-hatian kumbaga nung ating iba't ibang mga response agencies, no. Kasama diyan yung DSWD, di ba, yung Department of Health, ang OCD, no. So iba't ibang ahensya po ang naghahati-hati dito. Now, to answer your question kung sapat, no, as of now, kung hindi ako nagkakamali, no, parang we have about parang 5 billion pa for that, no. Pero ang may mechanismo naman po kasi ang gobyerno, no, na kapag nauubos na ito at kinukulang na, meron din pong mekanismo ang ating gobyerno to replenish this, no, as pagka ganoon po, lalo na pagka nakikitang ganito na okay, paubos na, and then may mga malalakas na mga kumbaga disasters, kalamidad na dadaan sa atin. So may mekanismo pa rin pong dagdagan ito. Hindi naman pinapabayaan ni Presidente, no? Lalo na sa disaster response, sa mga priority talaga niya. Tama po, tama po. Kaya nga po yung direktiba niya lagi, 'di ba? At saka sinabi niya rin ito nung sa SONA, no, na yung paghahanda talaga natin ay kumbaga gawin na siyang way of life, no. Yes. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, kahit hindi pa nga yung super typhoon, ang direktiba na talaga ng ating pangulo ay mobilization, no, full mobilization ng ating mga response agencies, yung whole of government na pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, hindi lang po OCD or DSWD or DND, lahat po ng mga miyembro ng gobyerno. And then mas pinalalawak na nga po ito, meron ng whole of society and whole of nation approach. Ibig sabihin, kasama natin sa pamahalaan yung pribadong sektor at saka lalong-lalo na po yung ating mga kababayan. Siguro, sir, paalala na lang po at mensahe sa publiko kung paano po maghahanda ngayong paparating o malapit na pong maramdaman ang pananalasa ng Super Typhoon Nando. Salamat, Luisa. Sa ating paghahanda dito sa paparating po, nandito na nga po sa Philippine Area of Responsibility, no, itong Super Typhoon Nando. Sa atin po sa pamahalaan, nakahanda pong rumisponde ang buong pwersa po ng pamahalaan, at nakapreposition na nga po ito, And then hinihikayat din syempre namin, na sa pamahalaan, na kaakibat nito dapat tayo pong mga mamamayan, mga kababayan natin, na maghanda rin po dun sa komunidad at hanggang sa household level, maging mapagbantay po dun sa mga alerto, especially kung ano po ang sasabihin ng mga local government units, kasama syempre kasi natin yung DILG, kung ano po ang abiso sa atin ng ating lokal na pamahalaan, sumunod po tayo doon dahil sila po kumbaga yung nakakakuha ng mga tamang impormasyon, at tamang paghahanda na dapat gawin. So yun po, maging alerto po tayo, wag pong makakampante, malakas po itong bagyong Nando, super typhoon na nga po, kaya dapat po talaga maganda tayo lahat. Okay, maraming salamat po, Sir Juni. At muli nakasama po natin si Sir Juni Castillo mula sa Office of Civil Defense.